Okay, naputol po, ano? So, ito po ang kaduktong rules in dealing with cultists. Rules in dealing with cultists. Pag may mga kamag-anak o mga mahal sa buhay na nasa mga religion na kulto, ano po ang dapat natin gawin? Number 1, be prayerful. Ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, okay, would someone read? Ako na lamang po. In whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Alam niyo po, si Satan ay binablind tayo. So, wag po tayo agad magagalit sa mga nakaanib sa kulto. Ano po? Kasi binablind po talaga tayo ni Satan. At kaya tayo, alam niyo, minsan sa mga kulto, mayroong mga doktor, may mga attorney, hindi naman natin masasabi na hindi sila matatalino. Pero ginagamit po ito ni Satan na tool para po sila ay mabulag or hindi umayon sa katotohanan. So, anong dapat natin gawin? Dapat po, number 1, ipag-pray. Be prayerful. Prayer is one of our main weapons in fighting against Satan and his control over the unsaved. Ibig po sabihin, ang atin pong pananalangin, ang number 1 tool pagdating po sa pagliligtas or pagpapanumbalik ng isang cultic mind pabalik po sa ating Panginoong Jesus. Ephesians chapter 6, tingnan po natin, Ephesians chapter 6 verse 18 to 20, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel, for which I am an ambassador in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. Ibig pong sabihin, sa pamamagitan po ng panalangin, no? At pagtawag sa banal na espiritu, ay nagkakaroon tayo ng perseverance, no? Kaya dapat ipanalangin natin sila patuloy. Halimbawa, yung meron kayong mga kaibigan or mga unsaved loved ones na nasa cult, patuloy lang po natin pag-pray. Yan po number 1. Number 2 is be patient. Maging pasensyoso po tayo. Cultists often try your patience. They may be unreasonable or even lose their tempers and use insulting language. Alam niyo naman po, pagka wala sa Biblia, ang gagawin niyan po ay mamimiloso po na lang, o kaya minsan yan na lang ay mang-iines. Anong kailangan ng isang tunay na Kristyano? Patience. Kailangan pasensyoso mong ipapaliwanag sa kanya kung bakit mali ang kanyang kinaaaniban. Kaya po importante mga kapatid na malaman niyo po bilang Baptist ang mga doctrines or yung mga paniniwala ng isang tunay na Kristyano, ng isang Baptist, sapagkat ito po ang siyang nagtuturo or nag-identify kung sino po ang nasa kulto. Okay, sapagkat pag wala kang doctrine, hindi mo alam, baka ikaw ay makasama, no? Para tayong sunod lamang sa alon. Ano po? So, number 1, be prayerful. Number 2 ay be patient. Number 3, mga kapatid, I think meron po tayong mga nasa 10 yata na. Okay, number 3 is be polite. Maging magalang. Some Christians are so aggressive they become rude when confronting cultists. Our goal is to win people, not arguments. Love is not rude. Minsan, di ba, pagka alam mo mali, mali yan! Dapat po hindi ganun. Dapat may papaliwanag mo in a manner na mawiwin mo pa rin yung kanyang kaluluwa. So, paano mo gagawin yun? Be polite, no? Lagi kang gagamit ng po at opo.
lagi mong igagalang yung kanyang paniniwala, at lagi mong wag mong ipupush yung iyong pagkakaalam, no? Sapagkat tatandaan natin, they have their minds closed. They were blinded by Satan. Okay? So while we hate the cultist errors, we should still be polite to those who believe those errors. Galit po tayo sa mga maling aral. Pero dun po sa mga tao na may maling aral, dapat po may pag-ibig tayo sa kanila. Let's have a compassion on them, sapagkat sila pa rin po ay mga kaluluwa. Okay, so number 4, be loving. Be loving. Accept them as people for whom you are concerned, even though you obviously disagree with them. Patuloy pa rin po natin silang mahalin, no? Sapagkat sila po ay maaari pang magkaroon ng tinatawag na kaligtasan, mga kapatid. At hindi naman po ibig sabihin na sila ay nasa kulto ay hindi na sila pwedeng tawagin ng Panginoon from darkness unto light. So dapat meron po tayong pag-ibig sa pakikipag-usap, pakikipag-dialogo sa kanila. Okay? However, to be patient, polite, and loving to cultists does not mean that we ignore their errors. Hindi naman po ibig sabihin na porket tayo ay magalang, tayo ay mapagmahal, tayo ay pasensyoso, ay hindi na natin i-call out yung kanila pong maling paniniwala. Okay? Mahal natin yung tao, pero yung kanilang paniniwala or yung kanilang maling mga paniniwala about sa kaligtasan and about sa Panginoon, yun ang hindi po natin pwedeng mahalin. Okay? So, number 5, choose 1, 2, or 3 main errors of the cult. No, ang sabi sa amin ay pumili ka ng 2 o 3 mga error ng mga kulto. At yun, dun tayo magko-concentrate. Dapat po, be able to refute them thoroughly and stick to these main points. Ibig mo sabihin, pagka nalaman mo kung paano i-refute yung kanilang mga maling paniniwala, kahit yun po yung 3 main. No? Minsan po, meron dyan yung deity of Jesus Christ, yung pagka-Diyos ni Jesus Christ, yan. Kailangan po madepensahan natin sa pamamagitan ng mga salita ng Biblia na si Kristo ay Diyos. Okay? So ano po mga verses ang pwede po doon na nagsasabi na si Kristo ay Diyos? Okay, buksan po natin mga kapatid. Ito po yung mga talata, pakilagay po na kung saan ay nagsasabi na si Kristo ay Diyos. Colossians 1:16-18. Jesus is the maker of all things. Colossians 1:17. Jesus is in eternity past. Ibig pong sabihin, si Kristo ay umiiral na, wala pang time, wala pang space, wala pang matter. Makikita rin po yan sa Isaiah 4:3 at Matthew 3:1-3. Also, in 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1 Timothy chapter 2 verse 30, ang sabi doon, God our Savior. Okay, buksan po natin 1 Timothy. Maganda po, may sulat niyo po 'yan mga kapatid, ano? Mamaya babanggitin ko po ulit. 1 Timothy chapter 2 verse 30. Anong mali 1 Timothy or 2 Timothy? 2 Timothy. Bukan po natin ang 2 Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse, wala rin 30 Parang mali yata itong
pagkakasulat ko. 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. Ano po ang sabi diyan? 1 Timothy 3:16. Yan. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Napakaliwanag po. Ang Diyos ay nagmanifest in the flesh. Sino po yan? Hindi niyo po pwedeng sabihin na yan ay ang Diyos Ama sapagkat hindi po bumaba mula sa langit ang Diyos Ama. Tanging ang Diyos Anak ang siyang bumaba at nagkatawan tao. So ano sabi sa kanya? God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received into glory. Yan po yung mga talata na nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. No? So sana yan po ay inyong mga naisulat. So yan lamang po yung mga example, mga kapatid. Now, meron po ditong tabulation ng mga main errors ng mga cults. So, number 1, Mormons o yung tinatawag natin na Latter-day Saints, LDS. So, ano po ang paniwala ng Mormons? The Book of Mormon and other writings and revelation are equal in authority with the Bible. Yung pong sulat o yung mga libro na ginawa nila which is called the Book of Mormons and other writings ay binabalyo nila na katulad na sa Bible. Question, ano po ang pwede nating ibato na talata doon? Tandaan nyo sa 2 Timothy chapter 3. Okay, buksan po natin. 2 Timothy chapter 3 verse 16 yata yun. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang sabi ni Pablo dyan, all scripture. Tanong, yung po bang Book of Mormon, hawak na ba yun ni Pablo noon? Hindi po. Kaya hindi po inspired ang Book of Mormons. Mali po na ito ay gamitin sa pagtuturo sapagkat ito po ay hindi hiningahan ng Panginoon. Tanging ang Biblia lamang po ang siyang authority pagdating po sa ating spiritual na pabubuhay. Ito pa po ang isa nilang katuruan. Man may become gods and there are many gods. The Mormon Church is the only true church. Now, pag sinabi po natin na man may become gods, diyan na po tayo nagkakaroon ng problema. We are created in the image of God. Hindi po tayo pwede maging Diyos sapagkat tayo ay created being. Tatandaan po natin, only God is the Creator. Tanging ang Diyos po ang siyang nagke-create o yung tinatawag natin na Creator of all things. So, dapat po malaman natin na hindi po tayo pwedeng maging tagapaglikha sapagkat tayo po ay nilikha rin. So, mali po yung paniniwala na yun. Number 2, sa Jehovah's Witnesses. I hope na meron sa atin dito na galing kayo sa Jehovah's Witnesses. Alam ko po na kayo ay naturuan doon, pero hayaan nyo po na may explain natin kung bakit po natin sila kasama sa cults. Sapagkat sa Jehovah's Witnesses, Christ is not divine. Hindi daw po Diyos si Kristo. Tanging ang Diyos Ama lamang. Okay? Tatandaan niyo po, God is in
God is one, and this Godhead is composed of three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So we believe in monotheistic Trinitarian. When we say monotheistic Trinitarian, iisang Diyos, monotheist. Mono means one, theist means God. We believe in one God that are in three persons. Monotheistic Trinitarian. So yan po ang ating pinaniniwalaan. Jehovah's Witnesses denies Trinity. Now, sa Bible po, walang mababasa na word na Trinitarian, pero may mababasa na Godhead. At kung babasahin mo po ang Biblia, mga kapatid, talagang magkakaibang persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tulad nung si Kristo ay binautismuhan. Di ba? Ano po ang sabi? Sino po ang nagsasalita sa taas? This is my Son of whom I am well pleased. Sino po yung binabautismuhan? God the Son. At sino po yung huminto or lumukob kay Kristo habang binabautismuhan? Diyos Espiritu Santo. Okay? So, yan po ay mapapatunayan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible doon po sa baptism ni Jesus Christ and also in His death. No? Makikita din natin yung Trinity at work sa kanyang resurrection din. Trinity at work. Okay? Sa plan of salvation. Trinity at work po yan. Okay? So, ano pa susunod? Iglesia ni Cristo. Christ is not divine then. There is no Trinity. Meron pa pong kulto na ang pangalan ay Children of God or Family of Love. Okay, meron po silang Moberg is God's inspired prophet today. Siguro yun yung tagapagturo nila, si Moberg. They alone are God's true people today. They advocate sexual immorality. So yan po ang main errors of some of the cults. Meron pa dito, Herbert Armstrong. Armstrong yan po yan. Ito po, SDA, Seventh-day Adventist. Ano po ang kanilang mga errors? Christians ought to keep the Sabbath. Samantalang, ang sabi po ni Kristo, ako ang Sabbath, I am the rest. Diba? Kaya po, tayo nananambahan first day of the week sapagkat doon po nag-resurrect ang ating Panginoon. Doon po siya nabuhay na muli. Apparently, both salvation by God's grace and salvation by works are taught. Sa SDA pala, naniniwala rin sila na ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya at ang kaligtasan ay makukuha sa pamamagitan ng buting gawa. Ay mali po yan, no? Makikita po natin yan, Titus 3:5, Ephesians chapter 2 verse 8, na hindi po sa pamamagitan ng mabuting gawa maliligtas po ang tao. Okay, meron pa dito mga spiritism, transcendental meditation, pero hindi na po natin masyadong itatakil yan. Number 6, paano po natin yung mga cultic mind? Number 6 is share your personal testimony. So, ikaw na-save ka, ipaliwanag mo kung paano ka na-save. Sabihin mo sa kanya, ikwento mo yung iyong buhay, yung dating hindi ka pa mananampalataya, ngayon na nampalataya kay Kristo, ikaw ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Okay? So, especially about the assurance that results from salvation by grace. Okay, so kailangan po
in sharing your testimony, put emphasis on the fact that you know you are saved right now, because salvation depends not on your goodness, faithfulness, and zeal, but on God's grace to sinners. Yun nga po, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10 and Titus chapter 3 verse 4 to 7. We must repent of sin and surrender to Jesus as Lord, and we dare not omit these facts in our personal evangelism. Okay, so mga kapatid, dapat po meron po tayong personal na testimony sa mga nakapaligid po sa atin, sa mga nandun po sa mga kulto, no? Kaya minsan daig pa nga po tayo ng mga kulto eh. Kasi sila umulan, bumagyo, di ba? Gumuhuma ng mundo, no? Sila po ay nasa simbahan. Eh samantalang minsan ang Baptist po or yung mga Kristiyano, pag umulan, natutunaw, no? Nawawala. Eh hindi po dapat ganoon. Dapat po ay yung personal testimony natin ay parang nagsasabi na open gospel tayo sa mga nakakita po sa atin. Okay, so number 7, not only personal testimony but sabi dito, testimonies, however, are not the main test of truth. Okay? In fact, the cultist may give his testimony to you. His testimony will probably be about what he has done or how fine his church or movement is. Ibig po sabihin ay yung mga cultic mind po, yung mga kulto ay minsan sila din ay nagtetestimony sa iyo. Pero ibig po sabihin, hindi porket sila po ay nagtetestimony na maayos ang kanilang buhay, hindi po iyon ang test na tama po ang kanilang turo. Okay? Kasi pwede rin po silang pagpalain bukod sa Diyos. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na maayos yung kanilang building, marami silang mga member, hindi po ibig sabihin na tama sila. The final authority na magsasabi ang tama ang isang doctrine is also the Bible, rightly dividing the word of truth. Sa pamamagitan ng isang talata, ibabangga mo din sa talata at sila ay nag-coincide. Okay, number 8. Ano po ang ating number 8? Do not always be defensive. Take the offensive. Huwag ka laging, pagka nag-uusap, no? Ang sabi po rito, that is, don't let the cultists do all the talking. Yun lang po yung mga kapatid. Kaya dapat alam din po natin sa Bible kung anong talata po ang ididepensa natin. Kasi pagka salita po ng salita ang mga kulto, parang feeling mo sila ang tama. Pero samantala, kung ang isang Baptist ay madidepensahan niya na maayos yung kanyang paniniwala, diba? Mas maganda po na ito ay i-take natin yung offensive, not always defensive, mga kapatid. Okay? So next ay number 9, when they support their false doctrines by taking Bible verses out of their context, insist that they examine the context of their proof text. Yan. Minsan po, minsan meron ako nakausap sa may nagpi-preach doon sa sa Taytay Palengke. Meron silang tinatawag na yung Trinity, hindi lang Trinity, kulang pa. Dapat daw yun ay 4. So, bukod sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, dapat daw may God the Mother. Okay? So, yung mga gano'n, sabi ko, saan talata mo nakuha? Para meron siyang hinugot sa Revelation na sinasabi na she doon, walang iba kundi yung New Jerusalem. Hindi po ibig sabihin noon na meron Diyos Ama, meron ding Diyos, diba? Diyos Ina. Diyos Ina po ang kanilang tawag, no? So,
Ganon, kailangan alam mo rin kung paano po didepensahan yung iyong paniniwala, mga kapatid. Kung akin nakausap, kanilang pastor, yun lamang ang paliwanag niya. Naglagay sila ng paniniwala sa isang verses na out of context. No? Out of context. Madalas yan po ang nagiging batayan ng mga kulto na kukuha sila ng isang verse, yun ang sasabihin nila, pero yung pala ay out of context. Number 10, tingnan po natin kung ito yung last. Ano po? Ito na po ang last. Number 10, trying to bring them to the place where they must choose between the Bible's clear teaching on some important point and their cult's teaching about that point. Okay. So, ano pong ibig sabihin nun? Dapat po, madala mo siya doon sa isang lugar o sa isang diskusyon na kung saan ay mamimili ba siya doon sa sinasabi ng malinaw na Biblia o mananatili siya doon sa maling paniniwala niya. Ayun. Kaya po, importante na una, kabisado natin yung ating mga Bible. Kaya po tayo ay kahit nahihirapan ay nagpapaquiz para mabasa natin ang Bible all throughout from cover to cover. No, wag po tayong bilang Kristiyano ay dapat tayo po ay nagpapatuloy na magbasa ng kanyang salita upang madepensahan po natin na maayos. Yun pong ating mga paniniwala. Okay? So, dyan po tayo nagtatapos, mga kapatid. 10 po na dapat nating isaalang-alang kapag tayo ay nakikipag-usap sa mga kulto. Ano po yung una? Number 1, be prayerful. Number 2, be patient. Number 3 ay be polite. Number 4, be loving. Number 5, choose 2 or 3 main errors of the cult. Number 6, share your personal testimony. Yung personal testimony mo, sabihin mo sa kanya. Number 7, testimonies, however, are not the main test of truth. Ibig mo sabihin, hindi porket maayos ang pamumuhay or maayos ang iyong testimony, ay tama na po ang iyong paniniwala. So, dapat po, balance rin tayo dyan. Number 8, do not always be defensive, take offensive. Huwag mong pagsalitain yung cultist, your cultic mind. Dapat ikaw din ay umatake or magpaliwanag ng iyong side. Number 9, examine the context of their proof text. Lagi mong i-examine yung context ng proof text. Tulad madalas, ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo na John 5:20 yata. Tingnan natin. John 5, bilang pagtatapos lang, mga kapatid. John 5:20 ba? Or 17? Kalimutan ko eh. 1 John chapter 5 ba yan? Wait lang po ha. Alalahanin ko lang, mga kapatid ha. Kasi maganda po na maipakita natin to kasi ito madalas nilang ibanat. Chapter 5 verse 17. Ito, verse 20 pala. 1 John chapter 5 verse 20. Look at this. And we know that the Son of God is come and hath given us an understanding. Si Kristo yun. That we may know Him. That is true. And we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Okay. Dito po pala, itong talata na ito ay nagbabanggit ng pagka-Diyos ni Kristo. Okay, hindi ito yun eh.
Basta meron po kasi isang talata, nakalimutan ko lang kung anong verse, na sinasabi nila na may isinugo at nagsugo. Ang nagsugo daw ay yung Diyos Ama at ang isinugo ay walang iba kundi si Kristo. So, ang sabi doon, ang nagsugo ay true God. John 5:20 ba? Hindi nakalimutan ko lang yung talata. Pero anyway, kung yun ay kukunin nila, pero kung babasahin mo po yung context ng mga kapatid, pinapakita nun na walang iba kundi si Kristo din ay Diyos. No? So, ibig mo sabihin, hindi na po dalawa ang Diyos, pero ibig sabihin, isang Diyos, pero nasa tatlong persona. Yun lamang po ang nun mga kapatid. So, of course, and the last, try to bring them to the place where they must choose between the Bible's clear teaching on some important point and their false teaching about that point. So yung pinakahuli po ay ano ba ang pipiliin mo? Itong maliwanag na paliwanag ng Bible o yung maling paniniwala mo? So doon mga kapatid, pag nasunod nyo po yan, at least hindi po ma-offend yung may mga cultic mind. Okay? So ngayon po ay tapos na tayo sa ating Sunday School. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos. Salamat Ama sa ibinigay mo sa amin na time para makapag-aral ng aming pong Sunday School. Ikaw po ang gumabay sa amin sa pag-aaral po ng aming cults. At nawa Panginoon ay matutunan po namin may depensa ang aming paniniwala at pananampalataya. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid. See you later. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po.